Mga ginang, hayaan niyo po akong maging prangka sa inyo. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na hindi laging binabanggit ng karamihan sa mga doktor. Sa ngayon, ang inyong sigla ay maaaring nasa pinakamababang antas na nito. Hindi lang po ang sigla ninyo noong kayo ay mas bata. Ang ibig kong sabihin, maaaring ito ay nasa peligrosong mababang antas na. At kasabay nito ang balanse ng inyong hormone, ang inyong enerhiya, ang inyong gana, at ang pakiramdam ng kasiglahan na dati ay baliwala lang sa inyo ay maaaring unti-unti nang nawawala. Madalas itong nangyayari ng tahimik at walang anumang babala. Ngunit heto ang magandang balita at gusto kong pakinggan ninyo ito ng malinaw na malinaw, hindi po ito permanente. Hindi po kayo sira. Ang ibabahagi ko sa inyo ay maaring ang pagbabagong matagal nyo nang hinihintay. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na may espesyalisasyon sa geriatric care sa loob ng mahigit 3 dekada. Inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga kababaihan, lalo na sa mga nasa edad 60, 70 at pataas, na maibalik ang kanilang likas na lakas, mabawi ang kanilang kumpiyansa, at maramdamang muli na sila ay tunay na buhay. At heto ang isang bagay na laging mali, ang pagkaintindi ng karamihan, iniisip nila na ang sigla at kasiglahan ay para lamang sa mga mas batang babae. Ngunit ang katotohanan, taglay pa rin ng inyong katawan ang blueprint o gabay upang mapanatili ang hormonal na balanse at matatag na antas ng enerhiya. Kailangan nyo lang itong bigyan ng tamang panggatong. Ang paglalakbay na iyan ay nagsisimula sa 5 partikular na pagkain na sa kasamaang palad ay binabaliwala o mas malala pa, sadyang iniiwasan ng karamihan sa mga kababaihan. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang base sa mga sabi-sabi ng matatanda. Ito ay napatunayan ng siyensya na tumutulong suportahan ang balanse ng hormone at magpataas ng enerhiya. Bukod pa riyan, sinusuportahan din nito ang inyong puso, utak, buto at kalooban. Samahan niyo ako dahil sa ilang sandali, isisiwalat ko ang lahat ng 5. At sasabihin ko sa inyo ang ika-5 ay madalas na hindi pinapansin ng karamihan sa mga kababaihang higit sa 60, pero ito na marahil ang pinakamabisa sa lahat. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyo ang halaga sa mga mensaheng tulad nito, maglaan po kayo ng sandali para mag-subscribe sa channel. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga mahahalagang payo na idinisenyo upang tulungan kayong manatiling malakas, masigla, at umuunlad hanggang sa inyong mga ginintuang taon. Sige, dumako na tayo sa pinakapuso nito. Simulan natin sa pinakaunang pagkain na maaring lubos na magpabuti ng inyong enerhiya, sumuporta sa inyong hormonal na balanse, at tumulong na maibalik ang inyong sigla. Ito ay simpleng madaling hanapin at suportado ng matibay na siyensya, ngunit karamihan sa mga kababaihan ay hindi napapansin ang pambihirang kapangyarihan nito. Hayaan ninyong ipakita ko kung bakit kailangang nasa plato ninyo ang pagkaing ito simula ngayon. 1. Mga walnut. Magsimula tayo sa isang makapangyarihan, ngunit madalas na minamaliit na pagkain na may mahalagang papel sa pagpapasigla ng kalusugan ng isang babae, ang mga walnut. Sa totoo lang po, noong una akong nagsimulang gumamot sa mga matatandang kababaihan na may mga isyu sa sigla ilang dekada, na ang nakalipas, hindi ko inaasahan na isang simpleng bagay tulad ng walnut ang paulit-ulit na lalabas sa mga pananaliksik. Ngunit nangyari iyon. Habang mas marami kaming tinitingnan, mas nakikita namin kung ano ang itinago ng kalikasan sa harap mismo natin. Ang mga walnut ay hindi lamang merienda na mabuti sa puso. Ito ay panggatong para sa inyong buong sistema. Mayaman sa omega-3 fatty acids, tumutulong itong suportahan ang malusog na paggana ng utak at bawasan ang pamamaga. Tinitiyak na mayroon ang inyong katawan ng kailangan nito para makaramdam ng sigla at linaw ng isip. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa mas malalim na bahagi.
Naglalaman ang mga walnut ng phytoestrogens, mga compound na mula sa halaman na maaaring dahan-dahang sumuporta sa natural na balanse ng hormone ng inyong katawan pagkatapos ng menopause. Para sa mga matatandang kababaihan, para na kayong nakahanap ng ginto. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nasa 60s tulad ng isang kahangahangang ginang na nagngangalang Carmen na nagdagdag lamang ng isang maliit na dakot ng walnut sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bumalik siya pagkatapos ng 3 buwan na may kapansin-pansing pagtaas ng kanyang enerhiya kalooban at maging sa kalidad ng kanyang pagtulog. Sinabi niya sa akin na hindi na niya naramdaman ang ganong uri ng kaginhawahan mula noong siya ay nasa 40s. Para bang may isang switch na muling binuksan. Mayroon din itong makapangyarihang bitamina E at mga plant-based na antioxidant sa bawat kagat na nagtatrabaho upang bawasan ang oxidative stress na maaaring magpabilis ng pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapanumbalik ng paggana. Ibinabalik mo ang iyong dangal. At heto ang talagang tumatatak sa akin. Napakaraming kababaihan ang nabubuhay na iniisip na ang bahaging ito ng buhay ay tapos na para sa kanila, na ang paghina ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit nakita ko ng paulit-ulit na hindi ito tungkol sa edad. Tungkol ito sa nutrisyon. Nais pa ring gumanap ng inyong katawan. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang mga kasangkapan. Ngayon, kung ang isang simpleng bagay tulad ng isang dakot ng walnut ay maaaring magsimulang baguhin ang takbo, isipin kung ano ang mangyayari kapag isinama natin yan sa ating susunod na pagkain. Isang siksik pang araw-araw na pampalusog na hindi lamang nagpapatibay ng buto kundi sumusuporta rin sa inyong panloob na ningning. Malamang ay meron kayo nito sa inyong kusina ngayon. Magpatuloy tayo. 2. Mga itlog. Sunod lumipat tayo sa isang pagkain na napakapamilyar, napakakaraniwan na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan na taglay nito ang blueprint para sa mas matibay na buto at maningning na kalusugan, ang mga itlog. Noong lumalaki ako, naaalala ko na pinapanood ko ang aking ina na kumakain ng isang itlog tuwing umaga nang walang palya. Hindi niya alam ang siyensya sa likod nito noon, ngunit likas niyang ginagawa ang isang bagay na napakatama. Makalipas ang ilang dekada, bilang isang manggagamot, may kumpiyansa kong masasabi na pinapakain niya ang kanyang katawan ng isa sa mga pinakakumpletong pagkain para sa sigla na magagamit. Ang mga itlog ay maliliit na nutritional powerhouse. Nagbibigay ito ng mataas na kalidad na protina na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan at isang buong hanay ng mga kritikal na sustansya na tumutulong sa buong sistema ninyo na gumana ng maayos. Ngunit ang talagang nagpapatingkad sa mga itlog ay ang mayamang supply nito ng bitamina D at choline. Ang bitamina D ay mahalaga para sa pagsipsip ng calcium, kaya't ito ay hindi mapag-uusapan para sa kalusugan ng buto sa mga kababaihang higit sa 60. Ang choline sa kabilang banda ay isa sa mga hindi gaanong kilalang bayani ng kalusugan ng kababaihan. May mahalaga itong papel sa kalusugan ng utak at memorya na tumutulong sa inyong manatiling matalas at nakatuon. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nasa huling bahagi ng kanilang 60s na gumawa ng isang simpleng pagbabago, pagdaragdag ng 2 itlog sa kanilang almusal araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula silang makaramdam ng pagkakaiba, mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at isang pangkalahatang pakiramdam ng katatagan. Hindi ito mahika, ito ay nutrisyon na naaayon sa biyolohiya. Higit pa sa pagsuporta sa inyong mga buto at utak ang ginagawa ng mga itlog. Pinapalakas nito ang inyong mga kalamnan, sinusuportahan ang kalusugan ng mata, at tumutulong sa pag-regulate ng inyong mga hormone. Kapag tinatanong ako ng mga kababaihan kung paano maibabalik ang kanilang sigla nang walang mga gamot o invasive na paggamot, madalas akong ngumingiti at sinasabing, magsimula sa 2 itlog at isang layunin. Ngayon,
Kung ang mga itlog ay inyong baluti at tagapagtayo ang susunod na pagkain, ay ang inyong panloob na mekaniko, nag-aayos, nagpipino at nag-o-optimize ng inyong kalusugang selular. Madalas itong hindi napapansin, lalo na ng mga kababaihan, ngunit taglay nito ang isa sa pinakamakapangyarihang anti-aging na sustansya sa lahat ng panahon. Malamang, kung kayo ay tulad ng karamihan sa mga kababaihang higit sa 60, hindi kayo nakakakuha ng sapat nito. Tuklasin natin kung ano ito at kung bakit maaaring nakasalalay dito ang inyong kalusugan sa hinaharap. 3. Maitim na madahong gulay. Ngayon pag-usapan natin ang isang grupo ng mga pagkain na tahimik na nagtataglay ng kapangyarihang baguhin hindi lamang ang inyong antas ng enerhiya, kundi ang kalusugan mismo ng inyong mga selula, ang maitim na madahong gulay. Ang spinach, kale at Swiss chard ay maaaring hindi ang unang mga bagay na inyong kukunin bilang isang babaeng higit sa 60. Naiintindihan ko po. Hindi ito ang mga magagarbong pagkain na agad nakakakuha ng inyong atensyon. Ngunit pakinggan ninyo ako dahil maaaring ito ang nawawalang piraso sa inyong wellness puzzle. Ang nagpapahalaga sa mga madahong gulay ay ang mayaman nitong supply ng folate, na kilala rin bilang bitamina B9. Isa ito sa mga pinakahindi napapansing sustansya sa kalusugan ng kababaihan, ngunit may direkta itong papel sa pag-aayos ng selula at produksyon ng enerhiya. Naaalala ko ang pakikipagtulungan sa isang pasyente na nagngangalang Elena, isang 67 taong gulang na retiradong guro mula sa Baguio. Dumating siya sa aking opisina na bigo may mababang enerhiya at kumbinsido na ang kanyang pinakamagagandang taon ay tapos na. Ipinakita sa kanyang blood work ang isang borderline na kakulangan sa folate. Nagdagdag kami ng 2 serving ng maitim na madahong gulay sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Mga simpleng pagbabago tulad ng ginisang spinach sa hapunan o pagblend ng kale sa isang morning smoothie. Sa loob ng 2 buwan, naging matatag ang kanyang enerhiya at marahil ang pinakamahalaga, bumalik ang kanyang pakiramdam ng pagkakaroon ng layunin. Sinabi niya sa akin, "Doktora, pakiramdam ko'y muli akong nagiging bahagi ng sarili kong buhay." Iyan ang ginagawa ng folate. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam na hindi gaanong pagod. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng mga kasangkapan upang i-renew ang sarili nito mula sa loob. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang sapat na antas ng folate ay nauugnay sa mas mahusay na pag-iisip at mas mababang panganib ng ilang mga sakit na may kaugnayan sa edad. Ngunit ang mga benepisyo ng madahong gulay ay higit pa riyan. Siksik ito sa calcium para sa mga buto, vitamina K para sa kalusugan ng dugo at mga antioxidant upang labanan ng pamamaga. Ito ang uri ng mga pagbabago na unti-unting dumarating hindi sa isang gabi, kundi sa loob ng mga linggo. Isang umaga, magigising ka na lang at mapagtatanto mong hindi ka nahirap sa buong araw, ikaw na ang nangunguna. At kung ang folate ay ang tahimik na arkitekto ng inyong kalusugang selular, ang ating susunod na pagkain ay ang bakal at pundasyon sa likod ng inyong panloob na lakas. Hindi ito matatagpuan sa seksyon ng mga gulay at malamang na kinain ninyo lamang ito sa mga espesyal na okasyon. Ngunit para sa mga kababaihan na higit sa isa, maaring ito ang nag-iisang pinakamalakas na gatilyo para sa densidad ng buto at suporta sa hormone na iniaalok ng kalikasan. Ating alamin. 4. Mga talaba. Dumako tayo sa isang pagkain na madalas na inihahain lamang para sa mga espesyal na hapunan o okasyon. Ngunit para sa mga kababaihan na higit sa 60, maaaring ito ang pinakamakapangyarihang likas na panggatong para sa kalusugan ng buto at balanse ng hormone, ang mga talaba. Naaalala ko pa noong unang beses kong inirekomenda ang mga talaba sa isa sa aking mga pasyente, isang ginang na nagngangalang Sofia. Siya ay 64, nahihirapan sa mababang enerhiya at nag-aalala sa kanyang bone density scan. Nang sabihin ko sa kanya
na makakatulong ang mga talaba, tumawa siya. Ibig mong sabihin, yung pampagana pangkalusugan ba yon? Ngumiti ako at sinabing, hindi lang basta pagkain. Ito ay isa sa mga pinakasiksik na pinagkukunan ng zinc ng kalikasan at kailangang-kailangan ito ng iyong katawan. Ang zinc ay hindi lamang mahalaga. Ito ay esensyal para sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. May critical itong papel sa pagbuo ng buto at paggana ng immune system. At kung walang sapat nito, maaaring humina ang kakayahan ng inyong katawan na mapanatili ang matibay na buto. Isang talaba lamang ay maaaring magbigay ng malaking bahagi ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. Ibig sabihin, sa iilang talaba lamang, binibigyan mo ang iyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito upang suportahan ang kanyang skeletal structure. Ngunit higit pa sa zinc ang ibinibigay ng mga talaba. Mayaman ito sa selenium, copper, iron at bitamina B12. Lahat ay may mahalagang papel sa produksyon ng enerhiya, paggana ng thyroid at pangkalahatang kagalingan. Hindi katakataka na itinuturing itong isang delicacy. Sinusuportahan na ngayon ng siyensya ang alam na ng mga sinaunang kultura, hindi lamang ito mga lamang dagat. Ito ay mga mabisang kasangkapan para sa pagpapanibago ng kababaihan. May mga kababaihan na nagsabi sa akin na 2 serving lang sa isang linggo ay nakagawa ng pagkakaiba na kanilang naramdaman, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Nagsimulang bumalik ang kanilang enerhiya. Ang tahimik na panloob na kaalaman na sila ay may kakayahan pa, na malakas pa, ay nagsimulang muling umusbong. At heto ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangang kumain ng talaba araw-araw. 6 hanggang 8 lamang, 2 beses sa isang linggo, ay maaaring magsimulang ibalik ang balanse ng mineral na kinakailangan ng inyong katawan. Kung hindi ninyo gusto ang talaba, huwag mag-alala. Mayroon akong isang mahusay na alternatibo na susunod nating tatalakayin. Dahil may isa pang pagkain, isang huling game changer na hindi isinasaalang-alang ng karamihan sa mga kababaihan. Ito ay maliit, madaling hanapin at maaring isama sa inyong pang-araw-araw na gawain, ngunit naghahatid ito ng lakas na higit pa sa kanyang sukat. Sa katunayan, maaring ito ang pinakatagong lihim para sa pagpapalakas ng enerhiya at pagprotekta sa inyong mga buto pagkatapos ng 60. Tingnan natin, shame, mga buto ng kalabasa. Sa wakas, pag-usapan natin ang isang pagkain na napakasimple, napakabaliwala, na dinadaanan lamang ng karamihan sa mga kababaihan nang hindi na pagtatanto ang napakalaking kapangyarihang taglay nito para sa kanilang sigla, ang mga buto ng kalabasa. Magiging tapat po ako sa inyo. Noong una akong nagsimulang magsaliksik ng malalim sa mga likas na pampasigla para sa mga matatandang kababaihan, hindi agad napansin ng aking mga mata ang mga buto ng kalabasa. Ngunit ang siyensya sa likod nito ay hindi maikakaila. Maliit sila, oo, ngunit ang laman nito sa loob ay ginagawa itong isang tahimik na powerhouse para sa balance ng hormone, kalusugan ng buto at pangkalahatang kagalingan. Ang maliliit na butong ito ay puno ng zinc, magnesium at makapangyarihang mga antioxidant eksakto, ang mga sustansyang kailangan ng inyong katawan habang ito ay tumatanda. Ang zinc, tulad ng nabanggit na natin, ay mahalaga para sa mga buto at immunity. Ang magnesium ay isang himalang mineral para sa mga kababaihan na may mahalagang papel sa mahigit 300 proseso sa katawan, kabilang ang paggana ng kalamnan, kalusugan ng nerbiyos at pagkontrol sa asukal sa dugo. At ang mga antioxidant, para silang mga bodyguard ng inyong mga selula, pinoprotektahan ng mga ito mula sa pinsalang natural na dumarami habang tumatanda. Nagkaroon ako ng isang pasyente, isang 70 taong gulang, na ginang na nagngangalang Margarita, na may pag-aalinlangan sa paggawa ng mga pagbabago sa kanyang gawain. Ngunit pumayag siyang subukan na magdagdag ng sangkapat na tasa ng hilaw na buto ng kalabasa sa kanyang dieta araw-araw. Walang kakaiba.
Pagkalipas ng 3 buwan, bumuti ang kanyang pagtulog, mas naging matatag ang kanyang kalooban at mas malusog ang kanyang presyo ng dugo. Sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ako masyadong umasa, pero mas malinaw ang isip ko, mas parang ako." Ang kahanga-hanga rin ay kung gaano kadaling isama ang mga buto ng kalabasa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ninyo kailangang lutuin, ihanda o tandaan ang mga komplikadong schedule. Ihagis sa inyong oatmeal, ihalo sa inyong smoothie o kainin bilang merienda sa hapon. Mababa ito sa asukal, mataas sa epekto at perpektong angkop para sa isang babae na nagpapahalaga sa kanyang oras at kalusugan. Kung hindi kayo mahilig sa lamang dagat o gusto ninyo ng isang plant-based na alternatibo, sa mga talaba ang mga buto ng kalabasa ang inyong pinakamatalik na kaibigan. Naghahatid ito ng mga mahahalagang mineral na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang lakas, balansehin ang mga hormone at suportahan ang masiglang kalusugan, lahat ng walang anumang abala. Ngayong nakita na ninyo ang lahat ng 5 pagkain, ang tanong ay hindi kung epektibo ba sila, ginagawang malinaw iyan ng siyensya at ng mga kwento. Ang tanong ay, handa na ba kayong gamitin ang mga ito para sa inyo? Dahil sa isang sandali, ipapakita ko sa inyo kung paano pagsasama-samahin ang 5 superfood na ito sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain at kung paano maaaring baguhin ng ilang minuto lamang sa isang araw ang susunod na kabanata ng inyong buhay. Manatili po kayo. Ang inyong pang-araw-araw na plano ng pagkilos. Ngayong alam na ninyo ang 5 pinakamakapangyarihang pagkain para sa sigla at kalusugan, ang susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama ng lahat ng ito sa isang simple at napapanatiling pang-araw-araw na ugali. Sa paglipas ng mga taon na katrabaho ko, ang hindi mabilang na mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at maging 80s. Ang ilan ay dumating sa akin na nakakaramdam ng pagkatalo-bigo sa humihinang enerhiya, mahinang pagtulog o isang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanilang sariling mga katawan. Ngunit ang natututunan ko ay ito laging tumutugon ang katawan kapag binigyan ito ng tamang suporta. At kapag ginamit ng sabay-sabay ang 5 pagkaing ito, hindi bilang isang mahigpit na dieta, kundi bilang isang pamumuhay, ang mga resulta ay maaaring maging malalim. Hindi ninyo kailangang gumawa ng malalaki at biglaang pagbabago. Hindi ito tungkol sa mga komplikadong meal plan. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng mga pagkaing ito na nagbibigay sigla sa inyong araw sa paraang natural. Siguro iyon ay 2 itlog sa umaga na may kasamang ginisang spinach. Isang dakot ng walnut sa kalagitnaan ng umaga. Mga buto ng kalabasa na iwiwisik sa isang salad o kinakain bilang merienda sa hapon. Mga talaba 1 beses o 2 beses sa isang linggo sa hapunan. Wala sa mga ito ang sukdulan. Ito ay pare-pareho at maingat na nutrisyon. At ito ay gumagana. Nakita ko ang mga kababaihan na gumising na may mas maraming enerhiya, nagulat ng mas matalas na pag-iisip, nagtamasa ng mas malalim na pakiramdam ng kagalingan, at nakakuha ng mas mahusay na mga resulta sa lablahat sa pamamagitan ng pagtatalaga sa simpleng pagbabagong ito. Hindi lamang ito pisikal. Mayroong mas malalim na pagbabagong nagaganap kapag napagtanto mong ikaw muli ang nasa driver's seat na hindi ang iyong edad ang problema, kundi ang iyong nutrisyon. At iyan ay isang bagay na maaari mong baguhin. Noong nagsimula akong magpakadalubhasa sa kalusugan para sa mga matatandang kababaihan, karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na huli na para gumawa ng pagbabago. Ngunit ngayon, mas marami na tayong alam. Ang inyong katawan ay may kakayahang higit pa sa inaakala ninyo at ang inyong potensyal para sa sigla ay malayo pa sa paglalaho. Ang 5 pagkaing ito ay higit pa sa mga sustansya. Ang mga ito ay mga senyales sa inyong katawan na nagsasabing oras na upang gumanap, oras na upang mabuhay ng lubusan muli.
Konklusyon, pagsama-samahin natin ang lahat dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. Kung sinundan ninyo ako hanggang dito, may alam akong isang bagay tungkol sa inyo, nagmamalasakit kayo. Hindi kayo handang sumuko sa ideya na ang pagtanda ay nangangahulugan ng paghina. Gusto ninyo pa ring makaramdam ng lakas, koneksyon at puno ng layunin. At dapat lang dahil kaya ninyo. Ang pinagdaanan natin ngayon ay hindi lamang teorya. Ito ay tunay praktikal na siyensya na hinaluan ng mga dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga kababaihan na tulad ninyo na mabawi ang kanilang enerhiya, muling itayo ang kanilang kumpiyansa at muling pag-alabin ang kanilang kalusugan mula sa loob. Alalahanin natin sandali kung ano ang hinihiling ng inyong katawan, mga walnut para sa kalusugan ng utak at pagbawas ng pamamaga, mga itlog upang suportahan ang matibay na buto at matalas na pag-iisip, maitim na madahong gulay upang matiyak na ang inyong mga selula ay nag-aayos at nagre-renew, mga talaba upang punuin ang inyong sistema ng zinc na kailangan ng inyong mga buto at immune system, mga buto ng kalabasa bilang isang tahimik na powerhouse upang mapanatiling matatag ang inyong enerhiya at matalas ang inyong isip. Bawat isa sa mga ito ay may halaga sa sarili nitong paraan, ngunit kapag magkakasama bumubuo sila ng isang pundasyon para sa sigla ng kababaihan na mahirap talunin. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang pagbabago ng mga kababaihan hindi lamang sa kanilang mga numero sa lab o pisikal na lakas, kundi sa kung paano nila dinadala ang kanilang sarili, kung paano sila muling kumokonekta sa kanilang mga hilig, at kung paano sila nagpapakita sa buhay. Iyan ang kapangyarihan ng pagpili ng mas mabuti ng pagpapakain sa inyong katawan nang may layunin sa halip na ugali lamang. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita para sa inyong sarili araw-araw. Kaya saan po kayo magsisimula? Magsimula sa simple. Bukas magsimula sa 2 itlog at isang bahagi ng madahong gulay. Idagdag ang dakot na yon ng walnut. Magtabi ng isang maliit na supot ng buto ng kalabasa sa inyong bag para sa merienda. Mag-schedule ng talaba 1 beses o 2 beses sa linggong ito. Bumuo ng isang ritmo at hayaan ang inyong katawan na alalahanin kung ano ang kaya nitong gawin. At pakiusap, tandaan po ninyo ito, hindi pa kayo masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Ang pinakamagagandang taon ng inyong buhay ay hindi kailangang nasa likuran na. Maaari pa rin silang nasa unahan kung pipiliin ninyo. Nakita ko na itong mangyari. Maaari kayong makaramdam ng mas malakas mag-isip, ng mas malinaw at mabuhay ng mas masigla. Kailangan nyo lang bigyan ng inyong katawan ng matagal na nitong tahimik na hinihiling. Isang mahalagang aral sa buhay heto, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko mula sa aking mga taon bilang isang manggagamot. Ang kalidad ng ating mga huling taon ay isinusulat sa maliliit at palagi ang mga pagpili na ginagawa natin araw-araw. Ang tunay na lakas ay hindi itinatayo sa mga enggrande at malalawak na kilos, kundi sa tahimik na pangako na ginagawa mo sa iyong sarili kapag walang ibang nanonood. Kunin ninyo ang inyong natutunan ngayon at gamitin ito. Magugulat kayo sa kung ano ang magbabago dahil kapag sinusuportahan ninyo ang inyong katawan, palaging susuportahan din kayo ng inyong katawan. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa inyong buhay na maaaring makinabang dito. At gusto ko pong marinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na sisimulan ninyong gawin simula ngayon? At sa huli, siguraduhing mag-subscribe upang hindi ninyo mapalampas ang isa pang mensahe na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng inyong pinakamalakas at pinakamalusog na buhay.